Paglabas ko ng banyo ay bumungad kaagad sa akin na masarap at nakakagutom na pagkain. Sa isang table ay punong-puno iyon ng pagkain. Gaano ba ako katagal sa banyo at bakit may pagkain ang nakahain dito? Pero kailangan ko ba bang magreklamo? Gutom na ang mga alaga ko sa tiyan. Come and sit here, love. Tawag sa akin ni Sia nang makita niya akong lumabas. Humagod agad ang mata nito sa aking katawan. Paganyan-ganyan ka pang tumingin sa akin, matapos mo makipaglandian sa iba. Kapal na mukha mo, gurang ka. Kasing kapal ng buhok mo sa mukha. Hinila ko ang upuan na nasa tabi ni Sian. Ayoko itong katabi. Ipinaparamdam ko sa kanya ang pagiging cold ko. Kahit hindi ko siya tingnan ay alam kong nakatingin lang ito sa bawat kilos ko. Kahit sa pagsandok ay hindi ko ito pinagsilbihan. Bahala siya sa buhay niya. Matanda na siya para asikasuhin ko. At kung magagalit siya, di kasalanan niya iyon. Dahil hindi ko naman siya inutusan na puntahan o hanapin ako at puwersahin na dalhin ako dito. Nananahimik ang buhay ko na hindi siya ginugulo. Pues, damhin niya ang galit ko. Wala kaming imik habang kumakain. Tanging tunog ng kutsara at tinidor lamang ang maririnig. Kahit na halos hindi ko na malunok ang kinakain ko dahil sa presensya ng matandang nasa harapan ko, ay pinilit kong tapusin ang kinakain ko. You can still eat, love. Marami pa ito. Tumayo na ako at kinuha ko ang pinggan na aking pinagamitan. Hindi ko siya pinansin. Para saan pa? Galit pa rin ako at hindi agad nawawala ang sama na loob ko sa matandang ito. Binuksan ko ang TV at pilit na nood kahit na wala doon ang atensyon ko, kundi sa taong nasa paligid ko lang. Humiga ako sa kama at binalot ng kumot ang sarili. Nag-iisip na rin ako kung paanong makakaalis sa hotel na ito kahit na wala akong pera. Hindi ko kasi napansin ang daan kanina habang dinadala niya ako dito. Sa sobrang emosyonal ko ay hindi ko na nga namalaya na nakapasok na kami dito sa loob ng kwartong ito. Napaiktad ako nang lumubog ang kama. Andito na naman siya sa tabi ko. Love, patay mali siya lang ako. Kunwari hindi ko siya naririnig. Hana, pangalan na ang tawag niya sa akin ngayon at hindi na love. Parang mas lalong sumama ang loob ko. Can we talk now? Napatingin ako nang wala sa oras dito nang bigla na lamang niya akong yakapin na kahit balot na balot ako ng kumot. Ano ba? Bitiwan mo nga ako? Singhal ko sa matandang gurang na ito. Pilit kong tinatanggal ang kamay nitong nakayakap na sa aking katawan. Kahit na malamig ang buga ng aircon at may kumot na nakabalod sa akin, ay ramdam ko ang tagusang init ng katawan ni Sian. Oh, I really miss this. Huwag mo na akong pigilan, love. Hindi mo ko kaya. Masamang tingin na ibinato ko sa kanya. Bakit? Sasakalin mo na ba ako ngayon? Sige, gawin mo na para makaganti ka sa pananakit ko sa'yo. Matapang kong sagot dito. Kung matitigok man ako ngayong araw, ito lang ang may salarin. Walang hiyang matandang gurang na ito. Siya lang pala ang papatay sa akin. Ano ba naman yung naiisip mo, love? Bakit ko sasaktan ng pinakamamahal kong babae? Mas lalo lang niya akong niyakap ng mahigpit at hinalikan sa aking ulo. Parang gusto kong maluha ngayon pero hindi ko mapigilan at nahikbi na naman ako. Saktan? Ano pala yung ginawa mo sa akin? Hindi ba yun pananakit? Ang kapal naman ng mukha mo. Garagal ang boses ko at muli ay parang gusto sumabog ng dibdib ko. Pinagandaan ko pa naman siya ng tanghalian at naghintay. Nalingat lang ako ay may kalandian na itong iba. I can explain, love. Mali ang nakita mo. Nagkataon lang. Nagkataon? Huwag mo akong pinaglololo ko. Hindi porka bata ako, hindi ako tanga. Siguro gawain mo talaga mang babae. Ang kapal na mukha mo. Huwag mo na nga akong hawakan. Malakas ko itong pinalo sa kamay nang humawak pa talaga ito sa akin dibdib. Kapal na mukha talaga. Nakuha pang humawak sa parting iyon. Hindi mo maintindihan kapag hindi mo narinig ang explanation ko, love. Hindi na. Sa'yo na yung explanation mo. Tuloy-tuloy na bumagsak ang luha ko. Stop crying, my love. It's really hard for me to see you like that. I'm sorry, love. Pero please, listen to me. Hindi ako umimik. Muntik na ako mabaliw kakahanap sa'yo. Ang bilis mong nawala. Kung saan-saan ako naghanap at pati kaibigan mong sumikay, tinanungan ko pa. Bakit mo ko hinahanap sa kanya? Magagalit sa Ate Mika. Yeah, mabuti na lang at nasa duty siya at hindi niya ako nasapak. Sana ngayon nasapak na lang niya. Mahina akong bulong. Natahimik naman si Sian kaya napatingala ako sa kanya. Malungkot ang mukha nito na nakatingin sa akin. Parang gusto kong sabunutan ang sarili ko. Mukhang nagtampo pa ata ito. Hinanap ko ang taxi driver na salakyan mo. Dito ka lang pala umuwi. But why you didn't stay with your aunts?
Hindi ko pwede umuwi sa kanila na biglaan. Mahina akong sagot. Pumuntong hininga ito. Muli ay hinalikan nitong aking buhok ng paulit-ulit. Kahit naiinis ay parabang bati na kami kung makahalik sa akin. Nahirapan akong itrace ka dahil patay ang phone mo. But thanks God, I finally found you. So, love, huwag mo na akong tawagin ng love. Itigilan natin to. Babaero ka naman. Makakahanap ka pa na maraming magaganda at sexy babae na kaedad mo. Masamang loob na salita ko. Love! Dumilim ang mukha ni Sian sa sinabi ko. Mukhang hindi nagustuhan ng huli kong sinalita. Ako, makakahanap din ako na bawal kang humanap na iba. Hindi ka pwede maghanap dahil bago pa man sila makalapit sa iyo, wala na silang hininga. May diin na salita ni Sian. Bigla akong nangilabot sa sinabi nito. Alam kong galing ito sa Navy at may mataas na posisyon pero nakakatakot naman ang warning nito. Nananakot ka pa dyan. Babaero ka nga. Love! Parang nagtitimpi na lang ang matandang gurang sa akin at anytime ay pwede na akong sakali nito. Sino pala yung babaeng nakakandong sa'yo? Hindi mo nga sinabi sa akin kung sino din ang kalandian mo sa bar pero galit na galit ka nung malasing ako. Hinila ko ang kumot at tinakpan ng buo kong mukha. Nakakainis lang talaga. Ano yun? Siya lang ang pwede magalit tapos ako okay lang? Shit! Kahit mahina ay malutong pa rin itong nagmura. Her name was Jewel. At isa siya sa client ko na basta nalang umupo sa akin. Dumb bitch. Wala akong pake kung sino man siya. Babaero ka pa rin. Frustrated na napasabunot sa ulo si Sian. Mukhang naiinis na rin sa akin. Alam mo, kung naiinis ka na nag-explain dyan, pwede ka na umuwi sa inyo. Kaya ko rin mong umuwi na ng bahay namin. Wala akong narinig na salita sa kanya kaya napatingala ako pero mukhang mali ang ginawa ko dahil bigla na lamang niya akong dinaganan kaya malakas na tili ang umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Ang hirap mong kausap, love. But I know after this, you will never leave me. Isang mapusok at mainit na halik ang ginawa ni Sian sa akin na halos makalimutan ko ng huminga. Biglang nang-init ang buo kong katawan. Kapwa kami hinihingal nang matapos niya akong halikan na para bang wala ng bukas. Tumigil ka. Meron ako ngayon. Hindi pwede. Bakit bigla akong nainis dahil may monthly period ako ngayon? May kasabihan na ang magiting na mandirigma ay hindi sumusuko sa labanan hanggat may hininga. Kayang-kaya kong lumaban kahit madugo pa yan, love. Manyakis na salita nito sa akin. Kadiri ka. I can't take this anymore. I love you. Hindi na kita mahal. Labas sa ilong na salita ko. What? Biglang nagtayuan ang buko sa katawan dahil hindi nito nagustuhan ang huli kong salita. Joke lang. Baka bigla ako nitong patayin. Buisit na ito, nakakatakot. You not love me? Nakakainis ka kasi. You not love me? Ulit na tanong nito. Pero ang katawan nito ay bumibigat na sa aking katawan. Diyos ko, papipisat pa ata ako. Love. Sagot ko. No, hindi mo ako mahal. Love nga eh. L-O-V-E. Mahal sa Tagalog. Paano ako maniniwala? Ramdam ko na ang bukol nito sa akin tiyan. Aba, ba't parang baliktad na ata ngayon? Kanina ako ang galit, ngayon ikaw naman? Isit ka, pinaglololoko mo ako. No, you pay for this, love. Nangiya talaga. Nautakan ako ng matandang gurang na ito. Nanatili pa kami ng hanggang gabi sa loob ng hotel ni Sian. Parang magic. Natapos agad ang bangay namin dalawa ni tandang gurang na kasama ko ngayon. Kahit pinakinggan ko na explanation nito dahil sa babaeng kumandong sa kanya nang maabutan ko silang dalawa sa opisina nito, ay hindi ko pa rin maiwasan ng hindi magselos. Kahit pa hindi nito gusto ang nangyari ay nakakagalit pa rin talaga. Ako lang may karapatang kumandong kay Sian, kaya hindi pa rin humuhupa ang galit ko sa babaeng hitad na iyon. Ang sabi niya ay matagal nang nagpapapansin sa kanya ang babaeng si Jewel. Kung tutuusin na hindi niya ito kliyente kundi ang kinakasama nitong si Mr. Rivera. Pero si Jewel ang madalas magpakita sa tuwing may meeting sila ng kinakasama nito. Kasal sa iba si Mr. Rivera pero dahil matanda na ang lalaki ay naakit sa batang-bata na si Jewel at iniwan ng asawa. Nagkataon daw na may pinuntahan sa Sian nung dinalhan ko ito ng pagkain at pagbalik niya ay saka naman dumating si Jewel na kahit wala silang meeting ay gusto lang lumapit sa kanya. Ang may kasalanan talaga ay si
Mark na kanyang secretary dahil hindi nito agad pinigilan ang babae at dire-diretsyong pumasok sa kanyang opisina. Ngayon ay ban na ang babaeng mananding iyon sa lahat. Maharot na babae. Kung tigang siya ay dapat sa asawa niya siya magpakamot ng kanyang kalandian at hindi sa ibang tao. Grabe, may mga ganyan pa pala talagang tao ngayon. Walang pakialam kahit masira ang dignidad basta sa pansariling kasiyahan lang. May karma din ang buwisit na iyon. Ginusto mo rin kasi. Singhal ko sa matandang panay ang hawak sa aking hita ngayon kahit nagdadrive ito. Ang kanang kamay nito ay panay ang pisil at haplos. Hindi na tayo natapos-tapos dyan, love. Ayaw ko tapusin eh. Salubong ang kilay na nagmaneho ito ng kanyang sasakyan. Hindi na ako pinatulan. Patungo kami ngayon sa bahay ng aking kaibigan dahil kukunin ko lang saglit ang phone ko. Ang sabi nga ni Sian ay huwag ko na raw kunin at ibibili na lang niya ako ng bagong cellphone na labis kong tinanggihan. Marami akong contacts doon lalo pa sa school na aking pinagtatrabahuhan at ganoon na rin sa aking eyeglass. Hirap nga ako makakita sa malayo ngayon dahil sa malabong mata. Wala naman ako ibang gamit na naiwan kila Sheena bukod sa huli kong isinuot. Pwede ko naman iyong ibigay na lang sa kaibigan ko dahil magkasukat lang naman din kami ng katawan. Pero kailangan ko pa rin magpakita sa kanila dahil Jack ay nag-aalala na silang mag-ina sa akin lalo pat naglaho na lang ako na parang bula. Nang makarating ay sa mapuno ko pinapark sa Sian dahil baka kasi may makakitang marites sa paligid. Ako lang mag-isang bumaba ng sakyan at mahigpit ang bilin na wag siyang bumaba. Kahit parang labag sa loob ay sumunod naman ito sa akin. Pero ang mata nito ay parang mata ng agila. Hindi ako nilulubayan ng tingin. Siguro sa susunod na panahon ay may papakilala ko rin si Sian kay Sheena at Nanay Sally. Diyos ko, Iha, saan ka ba nagpunta? Sabay kanina ka pa namin hinahanap ng kaibigan mo si Sheena. May halong pag-aalala na salita ni Nanay Sally. Kasi po may pinuntahan po ako kanina. Ngayon lang po ako nakabalik. Tinitigan muna ako saglit ni Nanay Sally bago ako pinapasok sa loob ng kanilang kabahayan. Hana! Malakas na tili ni Sheena pagkakita sa akin. Agad nila akong pinapasok sa loob ng kanilang bahay at pinaupo. Saan ka ba nagpunta? Kanina pa kami hanap ng hanap sa iyong bata ka. Muntik na nga ako magtanong sa mga tiyang mo at pinigilan lamang ako ng iyong kaibigan dahil baka sila'y mataranta at mag-alala. Ano po kasi? Napakamot ako sa aking ulo. Kasalanan ko ito. Pati tuloy sila Nanay Sally ay nag-alala pa sa akin. Pasensya na po nanay, hindi na po ulitin. Dapat lang. Sabat naman ni Sheena na tumabi sa akin at sinipat pa ako. Aba Beshi, parang kakaibata ang suot mo ngayon. Ang bango mo pa, umuwi ka ba sa inyo? Dumating po kasi ang kaibigan ko mula sa Maynila. Biglaan po kasi kaya niiwanan ko pang phone ko. Sa katunayan po yan ay may pinuntahan kami at binilan niya po ako ng bagong damit. Sino kaibigan naman yan? Pakasabi nga kung pwedeng paampon. Singit ni Sheena, nagad na pinandilata ni Nanay Sally. Tumigil ka nga, Sheena. Pati pusa ay nakasabay din kay Nanay Sally. Tumikim muna ako. Hindi ko talaga pwede munang sabihin sa ngayon. Nakakahiya kay Nanay Sally. Tanging si Sheena lang ang nakakaalam kung bakit ako napunta dito. Kasama ko po sa bahay. Ganoon ba? Maigi naman. Uwi ka na ba ngayon? Tanong ni Nanay Sally. Opo. Ngayon agad? Nasaan ba siya at hindi mo pinapunta dito, Beshi? Akman tatayo ito na kaagad kong pinigilan. Malayo pa ang Maynila. Sana nagpalipas muna kayo din eh. Uuwi po ako sa bahay ng mga tiyang ko ngayong gabi. Agad ko sagot. Talaga ba, Iha? Mabuti naman at nang makita ka na nila. Jack, miss na miss ka na ng tatlong tiyang mo. Opo. Pasensya na po sa abala, nanay. Salamat po't pinatira niyo po ako ng ilang araw dito nang walang dala na kahit na ano. Hinawakan ko sa kamay si Nanay Sally. Napakabait nitong si Nanay at hindi iba ang turing sa akin mula pa noon. Kaya nga nagkasundo kami ng husto ni Sheena. Minsan nga hindi ko maiwasan na naiinggit din ako sa kaibigan ko dahil meron siyang nanay at tatay na mapagmahal. Kahit hirap man sa buhay ay binusog sa pagmamahal ang kaibigan ko. Ano ka ba naman, Iha? Hindi mo na kailangan sabihin yan dahil para na rin kitang anak. Kakambal ni Sheena na makulit at ikaw yung malambing. Sheena yun? Nagkanda haba ang uso ni Sheena. Natawa na lang ako sa aking kaibigan. Madalas talaga kahit ganito ang mag-ina ay nakikita ko naman ang pagiging sweet nilang dalawa. Mas nakakatuwa din nga sila tingnan kapag nandito ang tatay ni Sheena.
Inabot ni Sheena ang cellphone ko at ang eyeglasses ko. Marami ng text messages, missed calls and notifications. Mamaya ko nalang titingnan iyon. Kailangan ko nang umalis lalo pa at may isang matandang naghihintay sa akin sa labas. Mainipin pa naman iyon. Nay, mauna na po ako. Ito po para sa inyo bilang pasasalamat sa kabutihan niyo po sa akin. Kinuha ko ang palad ni nanay at nilagay doon ang isang sobre na may pera. Laki ang gulat at napanganga si nanay maski si Sheena ay napatabi sa kanyang nanay at napanganga din. Naku, hindi na kailangan. Sa'yo to, iha. Umiling ako. Para po sa inyo po talaga yan, nay. Mauna na po ako. Pero Hana. Parang may iyak si nanay Sally dahil sa hawak na sobre. Sheena, ikaw na bahala kay nanay. Tatawag na lang ako sa'yo, ha? Sige, Beshi. Mag-iingat ka. Yumakap muna ako kay nanay at pagkatapos noon ay kay Sheena. May ibinulong pa ito sa akin. Akala mo hindi ko alam. Andiyan ang jowa mo sa kabilang kalye. Nakita ko. Lumayo ito sa akin sabay ngisi. Ha? Nakita mo? Bigla akong nag-blush. Natural. May mata ako eh. Sige, mauna na kayo. Tsakahin mo sa akin pag uwi mo ha. Hihintayin kita. Napangiti ako kay Sheena. Kahit ganito ito ay talaga namang mapapagkatiwalaan. Promise. Nagpaalam na ako sa mag-ina. Sa Sheena na rin ang naghatid sa akin sa pintuan. Halos magkanda haba-haba ang leeg nito kakatingin sa kotse na nasa kabilang kanto kung saan may malaking puno. Galingan mo pa, Beshi, yung pagpapakipot sa jowa mong matanda ha? Pangasar nito sa akin. Loko ka talaga. Nagbabay na ito sa akin kaya nag-wave na rin ako. Hindi pa man ako nakakalapit sa kotse ni Sian ay agad na itong bumukas. Salubong agad ang kilay nito. Nainip ka ba? Pag-upo ko, umungo lang ito. Mukhang tama nga. Ano ba magagawa ko? Alam nga namang matapos kung kunin ang phone ko ay sisibat agad. Siya din naman nag-abot sa akin ng sobre para ibigay kay nanay dahil sa pagtira ko sa kanila ng ilang araw. Kung natagalan man ito sa paghintay sa akin ay bahala siya. Punta-punta siya dito kaya dapat lang napagtiisan niya ang bawat sasabihin ko kung gusto niyang laging magkasundo kami. Saglit lang ay nakarating na kami sa aming tahanan. Sarado na ang tindahan at tahimik na ang paligid. Naunang bumaba siyan at ako'y pinagbuksan niya. Hinawakan niya ako sa aking bewang kaya napakapit na lang ako sa kanyang malaking braso. Ang sarap pala talaga sa feeling ng ganito. Kahit kung minsan ay nakakainis itong matandang ito, pero madalas ay sweet. Ang hirap nitong hindi mahalin kaya nakakainis. Sandali, bakit parang kabisado mo dito? Pagtataka ko nang buksan na lang nito basta ang aming gate. Kahit gabi na napansin kong bagong pintura iyon at hindi nakalawangin. Dumami na rin ang mga halaman at bulaklak ni Chang Emma. Mahilig kasi iyong mag-gardening. Hindi ito sumagot sa tanong ko. Hoy, teka lang! Agad akong kumala sa kanya tumarap dito nang may pagtataka. What? Hindi ka kilala ng mga Chang ko? At tsak magugulat silang may kasama kong lalaki. And? Magagalit sila. Bawal pa akong mag-boyfriend. Bata pa kasi ako. Biglang humina ang aking boses. Ngayon lang ako kinabahan. Kanina ko pa rin kasi naiisip ang ganito. Pero nitong nandito na sa harap ng aming bahay ay parang ayoko nang ipakilala sa Sian sa kanila. Tsak marami silang itatanong sa akin. Magagalit ang mga ito lalo pat ang alam nila ay nagtatrabaho ako para makatulong sa kanila at wala silang alam na humaharot na ako. Ayaw pa naman nila ako na mag-boyfriend dahil bukod sa bata pa ako ay kailangan ko munang makaipon. Pero ang mas higit na rason ay ayaw nilang matulad ako sa nanay kong maagang nawala sa mundo dahil sa panganganak sa akin. Hindi na nga nila alam kung nasaan na ba ang totoo kong tatay dahil pangalan lang daw ang alam nila at wala na silang balak pang alamin kung sino man ang taong iyon. Pero ang alam ko ay galit sila sa totoo kong tatay kaya nga silang tatlo ni Chang Emma, Chang Norma at Chang Alma ang nagpalaki at nag-alaga sa akin. Uy, ano bang ginagawa mo? Nagulat ako nang basta nila ito lumapit sa aming pintuan at kumatok ng malakas. Sian, ako nang kakatok. Mahina akong salita. Pilit kong pinipigilan ang pagkatok nito pero sadyang malakas talaga ito. Gamit ang isang braso nito iniyapos niya ako sa aking katawan. Sian naman eh. Patuloy lang ito sa pagkatok. Sa laking tao ba naman itong gurang na ito ay para lang niya akong anak. Baka tulog na sila Chang. Hindi ito sumagot at nagpatuloy pa rin sa pagkatok. Sian! Humawak ako sa kanyang likuran at hinila-hila ang suot nito. Sandali! Sino ba yan? Boses iyon ni Chang Alma. Mukhang nagising sa lakas naman ang katok ni Sian. Nakakainis talaga to eh.
Narinig pa namin ang ilang kaluskos bago bumukas ang pintuan. Si Chang Alma at nagsuot pa ng salamin dahil sa nanlalabong mga mata. Napatingala ito at nagulat. "Good evening po." Magalang na pagbati ni Sian sa aking tiyan. "Oh, Diyos ko! Sian, ikaw pala yan! Anong may paglilingkod ko sa'yo?" Bumaba ang tingin ni Chang Alma at napatingin sa akin. Halos malaglag ang panga nito nang makilala ako at yakap pa ni Sian. "Diyos ko po, mahabaging Panginoon! Hana, ikaw ba yan?" Hindi na ako nakaimik sa lakas ng boses ni Chang Alma. "Sandali, bakit kayo magkadikit? At bakit magkayakap kayo? Hana, kilala mo si Sian? Magkakilala kayo?" "Ano ba yung iniingay mo dyan, Alma? Gabing-gabi na." Narinig kong nagsalita si Chang Norma at ganoon na rin si Chang Emma. "Ay, Diyos ko po! Sian, ikaw pala yan. Gabing-gabi na." "Hana, ikaw ba yan? Bakit kayo magkasama? Magkakilala ba kayo? Anong ibig sabihin nito, Hana?" Napapikit na lang ako. Wala pa nga ay sunod-sunod na mga katanungan ng tatlong tiyahin ko. Naramdaman ko naman ang mahigpit na pagyakap ni Sian sa aking katawan. Pasado 11:00 na ng gabi pero heto pa rin kami sa aming munting sala. Kahit maliit lang ang aming tahanan ay napakalinis naman na talaga naman na maalaga sa loob ng bahay ang aking mga tiyang. Galit sila sa marumi at makalat na bahay. Magkatabi kami ngayon ni Sian at nasa harapan namin ngayon ang tatlong tiyahin ko. Habang itong aking katabi naman ay para bang hindi natatakot at relax lang. Samantalang ako ay kanina pa ihing-ihi dahil sa tensyon. Nilalamig na pinapawisan ng palad ko nang hawakan iyon ng mahigpit ni Sian. Ang tatalim tuloy ng tingin ng mga tiyang ko dahil magka-holding hands na kami. "Anong ibig sabihin nito? Matagal na pala kayo magkakilalang dalawa? Kaya ba nagpatayo ng magandang mansyon sa harapan mismo ng ating bahay sa Sian ay dahil magkasintahan na kayong dalawa? Kailan pa kayo naging magnobyo? Bakit nyo nililihim ito sa amin?" Estriktang tanong ni Chang Emma na siyang pinakamasungit kaysa kina Chang Alma at Chang Norma. "Chang, hindi ko alam kung anong una kong isasagot. Ang mas nakakaloka pa ay malalaman kong si Sian pala nagpapatayo ng magandang mansyon sa tapat ng aming bahay. Siya pala ang tinutukoy ng mga tiyang ko sa tuwing tatawag ang mga ito sa akin sa telepono. Just relax, love. Ako nang bahala." Kahit mahina ang pagkakasabi ni Sian, ay alam ko narinig ng mga tiyang ko iyon. Diyos kong mahabagin. Napaka-marelihiyoso talaga ni Chang Alma. Habang nanlalaki ang mga mata ng mga ito. Bawat galaw ba naman ni Sian ay binabantayan nila. Parang ayoko na ngang huminga dahil matalim ang tingin sa akin ng mga tiyang ko. Inabot tuloy kami ng 12:00 sa paliwanag na napakaklaro. Mabuti na lang ay matalino at magaling magsalita itong si Sian at mukhang naniwala na sa amin. Ang hindi lamang nabanggit ni Sian ay ang pagsisiping namin at kung bakit kami napunta dito. Basta ang sinabi niya lang ay dumalaw kami para formal na magpakilala dahil gusto na nitong humingi ng basbas sa kanila. Sinabi din ni Sian na balak niya sanang isurprise sa akin ang bahay na pinapagawa niya pero hindi na natuloy. Pati ako ay na-surprise dahil para pala sa akin ang pinapagawa nitong bahay. Parang may dalang logic talaga itong si Sian at paniwalang-paniwala na ang mga tiyang ko. Kahit makukulit sa mga katanungan ay magiliw naman na sinasagot iyon ni Sian. Ako nga ay hindi na nakasingit sa pagsasalita dahil mukhang mas mahal na nila si Sian kaysa sa akin na kanilang pamangkin. Naging maayos naman ang pananatili naming dalawa ni Sian dito sa aming tahanan. Tinutulungan ko sa gawaing bahay at pagluluto sa maliit na karinderya ang mga tiyang ko, lalo pa at malakas ang bentahan sa mga trabahador ni Sian. Ayoko na nga sana ipabayad iyong kinakain nila pero ayaw namang pumayag ni Sian dahil business daw iyon ng mga tiyang ko. Halos magkanda haba-haba naman ang leeg ng mga chismosa naming kapitbahay dahil nalaman nilang kasintahan ko sa Sian na kilala agad sa buong barangay. Ang iba ay natuwa pero karamihan ay nakataas ang kilay. Muntik pa ngang may isugod si Sheena dahil narinig nito mismo na pumatol daw ako sa matandang mayaman na madaling mamatay. Araw-araw na tuloy bumibisita sa akin si Sheena. Nahiya ako kay Nanay Sally pero maunawain ito. Minsan nga ay dito namin sila pinapakain ng hapunan. Nahiya na rin ako kay Sian dahil ang dami itong ipinaayos dito sa aming bahay. Pinalaki din ang tindahan na kulang na lang ay maging grocery. Inabot kami ng 2 linggo dito sa Bulacan. Marami na agad ang nagbago sa aming buhay. Kahit na nandito si Sian ay madalas ay may kausap itong tao para sa kanyang kumpanya. Do you want to stay here? Or you want to stay in our pods? Lambing sa akin ni Sian habang nakakandong ako sa kanya. Nagkataon na wala ang 2 tiyang ko at nasa bayan sila habang si Chang Alma ay nasa tindahan. Bakit mo naman natanong?
Kung saan ka, edi doon ako. Sagot ko sa kanya habang hinahaplos-haplos ang mahaba nitong buhok. Napabuntong hininga ito. Ilang minuto itong natahimik bago magsalita. I have a business meeting outside the country, love. Parang malungkot na salita nito sa akin. Business meeting? Pag-uulit kong tanong. Tumango ito at hinalikan ako sa noo. Yeah? Kailan? Tonight. It's an urgent meeting. Bakit ang bilis naman? Pwede ba ako sumama sa'yo? Kahit imposible ako sumama dahil wala pa naman akong passport ay ayoko maiwan. Kung pwede lang na isama kita, love. But it's dangerous. Ano ka mo? Bigla akong nalito sa huling sinabi nito. Hindi nito pinansin ang sinabi ko. Pwede ka sumama pero hanggang sa penthouse ka lang. I don't want you to go anywhere without my knowledge. Ang higpit mo naman? Inis na ani ko dito. Ano yun? Tutulalala ako sa kisame hanggang makabalik siya? Pwede ka namang dito magstay, love, para makasama mo pa ang mga tiyahin mo at makikita mo pa ang ginagawang bahay. Hindi, ayoko. Love, taningnan ko sa siya ng matalim. Talaga bang business meeting lang pupuntahan mo? Yes. Why? Baka may babae ka doon na dadalhin or tatagpuin. What? Sige, magmura ka. Ipinakita ko sa kanyang aking maliit na kamao. Ulit-ulit na naman tayo nito, love. Wala ka bang tiwala sa akin? Wala. Pero meron. Sagot ko. Hana. Parang nauubusan ang pasensya nito. Tingnan mo, Hanan lang tawag mo sa akin at hindi na love. Asar akong tumayo sa pagkakaupo ko sa kanyang kandungan. Napailamos ng mukha sa siya nang wala sa oras. Mukhang napiko na ito sa akin at gusto na akong ihagis sa bintana. Love. Wag mo na akong tawagin, love. Sige na, umalis ka na. Baka maliit ka pa sa business meeting mo doon. Nakakahiya naman sa inyong dalawa. Tinalikuran ko na ito at biglang sumama ang kalooban ko. Buwisit na matandang gurang na ito. Ibaba mo nga kung gurang ka. Bigla ba naman akong binuhat dito gamit ang isang braso lamang nito. Para akong bata na bit-bit nito ngayon. Ang hirap ko namang suyuin, my love. Bata ka pa talaga. Kailangan talaga ng maraming pasensya. Ngaw-ngaw ni Sian. Mas lalo lamang ako nabuwisit sa sinabi nito. At kasalanan ko pa kung matandang gurang ka na? Sumeryoso ang mukha nito na mukhang hindi natuwa sa pinagsasasabi ko. No, I am not old. I can make love you here for hours. Bastos! Buwisit na ito. Baka marinig pa ng aking tiyang. Yes, love. Game? Napapikit na lang ako at napakagat sa balikat nito nang bigla na lamang nito ipasok ang kamay nito sa aking damit. Siyan! Kapag ganitong eksena na talaga, ay nangihina ako.